May 19, 2011. Sa ganap na ikalima ng umaga, masiglang gumising ang mga scouts ng umagang iyon upang mag-jogging. Dahil ito ang kauna-unahang activity ng umagang iyon. Mula sa campsite ay tumungo ang mga scouts papunta sa Grand Arena at doon ay sama-sama kaming nanalangin at nagpasalamat sa ating Panginoon. Matapos ang panalangin at kaunting lecture, ay masaya kaming bumalik sa aming kampo na dala ang mga ngiti na tila sabik sa mga naghihintay na pagsubok. Pagdating sa camp, ay dali-dali naman silang naghanda ng kanilang agahan. Yung unang araw, excited, siyempre. Tapos, masaya yung mga adventure na pinagawa. Tapos nung pagtulog, ayos lang. Kasi, siyempre, nagkaroon ng bonding time kahit sa mga hindi mo kakilala. Tapos yung kanilang umaga nga, is, nung nag-jogging kayo na umaga, wala, parang simple lang na kakilala mo lang. Kasi nagkaroon ng bonding time sa lahat ng nasa camp. Nung pagtulog kagabi, tulog agad ka pagkatapos ng huling activity kasi pagod. Tapos yun, mainit nung kinagabi yun eh. Pero ayos naman, nakatulog naman ang mahimbing. Matapos mga pagagahan, ay handa na muling sumabak ang ating mga scouts para sa isa na namang activity na kung saan sila ay tuturuan ng iba't ibang paraan ng pagsagip buhay, tulad ng bandaging, carrying, at improvised stretchers. Ako, kasama ng ating magiting na cameraman ay sumabak din sa pagtuturo ng improvised stretcher gamit ang kumot at damit. At upang maiba, tinuruan namin sila kung paano gumanap o umarte sa harap ng kamera. Action! Para may walang malay oh. Pre, tulungan natin. Hanggang, nagbigat na kayo. Scene 2, take 1. Camera, action. Uy, pare, oh. Ang laki. Hindi matay. Kaya ba ito ba? Okay. Paano ba yun? Five. Bilang, 5, 4, 3, 2, 1. Wala akong matawa! Ayusin nyo! Okay, palit. Ikaw na lang ulit. Hindi, kaya. Pag hindi ka matawa. Wala naman din. Kaya namin ito kaso nagpapatawa kayo. Okay. Oo, slice. Ganun ba? Sinabi ko muna, para ito malaki. Sinabi ito. Hargal tayo ng slice. Para ganito lang yan, oh. Yan! Bubuhati! Okay, buhati mo sila. Alalayan mo. 5:42. Magkakatawa! Ayun, basta nabuhatan natin siya dyan, okay? Naka-ready na. Para safe yan, safe yan. Okay, nalalayan mo pala ng paano. Ayan. So, nakahiga na siya. Ganun pa rin pag itatayo niya siya. Ayan, hindi pa. Okay. Tingnan muna tayo. Ako, makamatay niyo kasi tinagandalin natin sa ano. Oh my God. Action! Dapat tinalo pa si Oh my God. Oh my God! Bakit tao nyo yung matay? Wala, hindi. Parang hindi higad yan.
Okay lang. Cut ba? Ikakat ba natin? Huwag na. I-edit ko lang. Bago siya. Parang dandahan mo naman. Nasa bunutan ako. Pabigat ka pa ah. Yung matay niya. Kala mo ni mild stroke. May mild stroke. Mild stroke. Masakit na. Buhati mo! Okay! Buhati mo! Oh! Yung pasyente mo namatay! Namatay. Wag! Oh! Ayun isang paraan na maling pagbuhat. Sige, yung maayos sa pagbuhat. Sige. Ayun eh. Wala ka. Rap na birap. Pare, hindi matay nga eh. Ano ba ito buhay? Sige. Kahit magkabagsak-bagsak ako dito. Papakita ko sa inyo. Nag-present ka. Sige. Nag-present ka ha. Sige. Pagka-acting talaga. Patay, nakadilat yung mata. Paano yung leg ko ha? Ayos lang yan. Ganyan talaga yan. Mild stroke ang pulik. Kesa. Ayan pa. Mild stroke. Tayo mo na maayos. Yan. Mild stroke. Hindi niya kaya. Ibang klase. Ibang klaseng buhat na lang. Ayan, mali o mali. Mali. Pinatay Ang bigat eh. Matapos ang aming maikling pagsasadula, ay aming binigyan ng pagkakataon ang mga estudyante na masubukan ang kanilang bagong natutunan sa paggawa ng improvised stretchers gamit ang damit at kumot. Hindi mapagkakailang, sobrang nag-enjoy ang ating mga participants ng umagang iyon. Matapos ang masaya at kwelang activity, ay agad naman sila nagbihis papunta sa swimming pool area para sa isa na namang activity. Dito masusubukan ang kanilang teamwork, tiwala sa isa't isa at lakas ng loob sa naghihintay na pagsubok sa swimming. Pagdating sa swimming pool area, ay muli silang sumabak sa isa na namang activity na kung saan ang Radiant Leaders ay nakaparing ang mga mata at maging ang huling member nito na may nakapatong na tuyong tuwalya sa ulo. Dapat ay mahuli ng Radiant Leader ang dulong member ng kalaban at kunin ang tuyong tuwalya sa ulo at babasain upang manalo. Matapos ang unang activity, ang susunod naman ay ang pabilisan sa paglangoy. Dito nila gagamitin ang kanilang mga natutunan sa paglangoy na itinuro sa kanila.
pagtuturo sa kanila kung paano mag-dive. Kapansin-pansin na iilan lang ang may kakayahan sa paglangoy. Kaya naman, hindi sila hinayaan na lumangoy sa malalim na walang kasamang gabay. Sila ay magdadive sa pinakamalalim na parte ng swimming pool, na kung saan ay lagpas tao ang lalim. Dito masusubukan ang kanilang tapang na harapin ang kanilang takot. Tapos sa masasayang mga activities ay hinayaan na silang ma-enjoy ang swimming at magamit ang kanilang mga bagong natutunan sa paglangoy. At ayan po, no, tapos na po kami mag-swimming and pabalik na po kami sa aming camp para kumain, tapos maglilinis na kami para umuwi. Mapapansin nyo sila, no, naghahanda na sila bumalik sa kampo para magbalnaw at kumain.